Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop na tayo, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon! Yes. Welcome to P-Pop Live! Yes, it's Paris Pastoral Accompaniment Program. Yes, okay. So, umpisahan na natin kasi may guest po tayo ngayon. Diba? Favorite po natin itong guest natin. Dati natin Paris Priest Yes. sa National Shrine of Mary Help of Christians sa Better Living. Ngayon, nasa Cebu na siya. Assistant Oh. Parish Priest siya doon. Sa Our Lady of Lourdes ba? Yes. Itong topic na ito is very parang timely. Tama-tama, appropriate doon sa aming mga nadidiscover. Kasi nagkaroon kami ng outreach doon sa isang BEC area namin. And nag-survey kami. Yan. So sa survey namin, ang nakita namin na pattern, yung mga matatanda, yung mga over 60, maraming mga nakasal dyan sa simbahan. Habang bumabata, pakonti ng pakonti. So generation to generation, bumababa ang nagpapakasal sa simbahan. I think God is calling us to a mission. Anong mission? More on allowing them or letting them understand yung vocation of marriage. So ngayon, ito yung aming tatalakayin, no? Paano ba talaga tumugon sa tawag na yon ng Panginoong Jesus? Okay, so let's hear it from Father Gio. Yeah. Balik po kami pagkatapos. This is from Amoris Laetitia 73. Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa Amoris Laetitia number 73. At dito ipinahahayag na ang pagmamahalan ng mag-asawa ay kailangan maging katulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Unang-una, paano tayo binigyan ng kapangyarihan magmahal? Iyan ay nakuha natin sa binyag. Sapagkat sa binyag, ang tao ay ginagawang katulad ni Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga't kailangan ang isang tagapagsunod ni Kristo ay mabuhay katulad niya. Paano ba ang buhay ni Kristo? Ayan ay makikita natin sa mga sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Ako ay napako kay Kristo, kasama niya, hindi ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikabubuhay ko ngayon sa laman ay kabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa akin at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin. Ayun na makikita natin sa buod ng buhay ng Panginoon Hesus Kristo. Kaya't kung tayo tinatawag na Kristiyano, tayo kailangan rin ay magmahal. At sabi diyan, pagbibigay ng buong buhay. Ikalawa, pangmatagalan o tapat na pagbibigay. Ang sa Ingles ay faithful. And then, of course, ang una ay tinatawag natin total. Self-giving, buong buo. Hindi kalahati, hindi 1/4, pero buong buo, pagbibigay ng sarili. Para sa ano? Para sa ikabubuhay ng kapwa. Kasi yan ang ginawa ni Kristo. Ibinigay ang kanyang buhay upang mapatawad ang ating mga kasalanan at upang bigyan tayo ng buhay na ganap.
Pero mayroong konting dagdag. Basta tinutuon mo yan para sa mga mag-asawa. Sabi natin ay kailangan hindi magbigay buhay lang, bukas para sa buhay. Sa ating Panginoon, nakikita natin paano magmahal? Buo. Pangmatagalan o tapat. At ikatlo, may kaugnay sa buhay. Bukas para sa buhay, handang tumanggap ng buhay, at handang mangalaga nito. So, tatlo po yan na ipinagkakaloob natin kung tayo'y nagmamahal. Ngayon, sa mag-asawa, pareho silang Kristiyano, kaya nga, hindi ba iyan ang hinahanap natin sa kasal, bago ikasal? Saan ang baptismal certificate ninyo? Nasaan rin ang inyong confirmation certificate? Ibig sabihin, ganap na kayong Kristiyano. Ganap na ang buhay ninyo kay Kristo, kaya't marunong kayong magmahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng buo, tapat, at buhay na pagmamahal. So, ayan po ang katangian ng isang Kristiyano. Ngayon, kung dadali natin sa kasal, sinasabi diyan, mutual self-giving. Kapwa sila nagbibigay sa isa't isa. Hindi lang isang nagbibigay. Silang dalawa nagbibigay sa isa't isa ng buo. O, yan. Pwede nyo nang ipahayag yan, Jose, buo. O, mga asawa, binibigyan nyo man ng buo yung sweldo nyo. No? And then, ganoon na rin, maski sa pagtatalik, binibigay nyo ba yung buo, yung sarili ninyo? No? Or meron kayo bang iniisip? Kaya kuminsan itong mga tinatawag nating mga X-rated films, mapanganib. Bakit? Siyempre, iba'y nakikita mo sa iyong natanaw, pero i-apply mo lang, parang ginagamit mo lang yung katawan ng iyong asawa para masundan mo yung nakita mo sa sine. So, ayun ang very conflicting effect of pornography. Isa yun. Marami pang iba. So, kaya nga, bawat Kristiyano magmamahal tulad ni Kristo, at yan ay sa mag-asawa, gagawin nilang kapwa sila nagmamahalan. Tatlo yan, ha? Buo, pagbibigay ng buo ng kanilang katawan, damdamin, kaisipan sa isa't isa. Etong pagbibigay nito ay tapat. All the time, hanggang mamatay sila. Hindi one for you, one for another one, hindi ganun po, no? And then, finally, may kaugnay sa buhay, bukas sa buhay. Kaya sa simbahan, wala yung mga contraception. Mayroon mang tinatawag na natural family planning. Kung palagay ng mag-asawa hindi nila kaya, then yan ang natural family planning. Pero walang artificial family planning. Pagkat parang ginawa mo yung asawa mo, isang machine na lang, isang kasangkapan na lang. Whereas sa natural way, tinatanong mo, anong feeling mo ngayon? Kasi sa natural way, malalaman natin, ang binabantayan ng mag-asawa ay yung tinatawag nating mucus secretion ng mother. Kung nandun yun, ayan, merong lalanguyan yung tinatawag nating sperm na galing sa father. No? So kaya nga mag-asawa silang nag-decide na hindi natin kaya muna ngayon. Kaya ipaiban muna natin ang pagbubuntis mo. Kaya ngayon ay fertile days mo, huwag muna. Tingnan mo, diyan natin makikita yung buo, and then ganap, tapat, at bukas sa buhay. At dito sa pagbibigay ng buo, diyan natin nakikita yung pagiging tao ng ating Panginoong Jesus. Binigyan niya ng halaga ang ating pagkatao at lahat ng ginagawa ng tao. Kaya ang ginagawa rin natin, kailangan isang ayon natin sa kanyang plano para sa tao. Hindi tayo gagawa ng ating sariling panukala, ating sariling pagnanais. Dapat natin sundin ang lahat ng kanyang plano. Kaya nga sinasabi yan sa sulat ni San Pablo sa taga-Epeso, mga lalaki, ibigin ninyo inyong mga asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Meron tayong isang pagninilay-nilay kung saan natin sinabi
ang pag-aasawa ay icon or pagpapalarawan, pagpapahayag ng o simbolo ng Santissima Trinidad, na banal na sangtatlo. Pagmamahalan ng Ama at Anak, ang bunga nino, ang Espiritu Santo, at ang kanilang pagmamahalan ay buong-buong pagbibigay, buong-buong pagtatanggap, at iyang pagmamahalan na yan ay walang patid, walang katapusan. Kaya nga't in the end, hindi lang yang isa nagbibigay. Ang sinabi dito ni San Pablo sa kanyang sulat, magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. Kaya nga't ang nangingibabaw sa pagbibigayan na mag-asawa ay hindi lang kung anong kaya nila, hindi lang kung anong damdamin nila. Ang titingnan nila parati ang ating Panginoong Hesukristo. Paano siya nagmahal sa kanila? Hindi ba gano'n naman talagang sinabi ng ating Panginoon bago siya yumao? Anong sinabi niya? A new commandment I give you, love one another as I have loved you. At kaya nga't, ayun ang buhay mag-asawa. Bilang Kristiyano, isa sa buhay natin ang pagmamahal ng mag-asawa sa pagmamahal ni Kristo. Susundin natin ang kanyang halimbawa. Kanyang pagmamahal ay buo. Ang kanyang napagbibigay ng sarili. Ikalawa, ito ay tapat, faithful. At pangatlo, ito ay open to life and life-nourishing and life-giving. Malinaw ba? No? Malinaw na malinaw. Iba Maganda. talaga pag pare ang nag-explain. Gusto ko lang ito ma-connect doon sa mga nararanasan natin sa araw-araw. Yung mag-asawa, pag sila ay tinawag ng Diyos to the vocation of marriage, biro mo kung magko-commit ka ng ganyan, a lifetime commitment, ang una mong iisipin, paano kung halimbawa itong asawa ko ay hindi pala talaga ganito kabait? Yung inakikita ko sa kanya, pwede siya magbago. That is true. That is true. Kaya nga, importante na maunawaan natin, when a person is baptized and confirmed, yan ay mayroon ng kabutihan sa kanyang puso. It is only how we learn how to develop that and nurture the goodness in any person that is baptized and confirmed. So we understand na magkaiba tayo ng ugali, magkaiba tayo ng pananaw sa buhay, magkaiba maraming ways na magkakaiba tayo. And pagka nag-asawa, ibig sabihin that two flesh becomes one. And that one means, dapat na pagkakasunduan nyo so that you will have only one direction. Isa lang. So, yun ang pinaka-pundasyon dito sa sinasabi ni Pope Francis. No? And that foundation, pagka alam mo na ganon, sabi mo, yes, okay. I can now trust and depend on my wife. Yung ako, merong kabutihan na nandyan. Kailangan lang i-nurture yan at pag lumabas yan ay napakasaya ng pamilya. Yun yung dalawang unang commitment. That means yung iyong lifetime commitment and siya lang ang iyong kocommit. Ano ang ating basihan para tayo ay magtiwala na itong ating partnership ay magiging masaya and will work out well? Baptism and confirmation. When you love a person, you need to love in total self-giving of yourself and sacrificial love. So, sinabi nga ni Father Gio rin yan, na pinatutuhanan ni St. Paul. Di ba? Kasi pagka tayo ay nabinyagan, it is not I who lives in the image of Christ, but it is Christ moving in me. Ganun din sa Kanya. So that both of us
will have that love that is self-giving, total, and sacrificial love. So kung ganon ang ibig sabihin, magiging masaya rin ang ating pamilya, di ba? Ang history namin, syempre sabi nga ni June, hindi kami magkakilala. Nagkita kami, nag-meet kami sa choir. So yun siguro yung naging pareho namin. Mahilig kami kumanta. Pero sa ugali, magkaiba ho talaga kami. Kahit ngayon po, magkaiba kami na ugali. Hindi ko alam kung ako yung tahimik o siya yung tahimik. Anyway, kasi ako yung ugali ko talagang masalita na makwento, ganyan. Siya naman tahimik din. Pero siya, hindi siya tahimik pagka formal, no? Pagka kunyari, ang pinag-uusapan serious matter, doon siya masalita. Ako naman yung tahimik kasi sa corporate world siya, hindi man ako nagtrabaho. Makikita niyo yung diferensya. Sa baptism and confirmation, wala naman ho kami naging problema doon dahil pareho naman kaming lumaki ng yung mga magulang namin medyo religious, nabinyagan sila. Kaya nga sabi ni Father kanina na hinihingi talaga yon. Kakasal. Oo, pag ikakasal ka. Si God talagang nandyan siya kasi alam niya kilala niya kung tutuusin nga, iba po yung landas niya. Ako po second wife. Hindi ko naman iniisip ayaw ko syempre, pag sino tanong niya gusto niyo ba maging pangalawang asawa ka? Tapos siya, syempre gusto niya yung perfect na asawa, hindi ako nakakalakad, hindi ba? So, nakita po namin yon yung mga ganong mga problema. Pero dahil po siguro, no, na sa simbahan kami nagkakilala, meron kami mga naririnig na mga word of God, natulungan po kami na iayos, no, yung kanyang annulment. Pagkatapos ako naman naintindihan ko, wala po kaming sikreto, alam po ng mga magulang ko. So lahat po may bas-bas, no, sa mga magulang namin. Yan. So kaya naman nung kinasal kami, hindi pa doon nagtatapos. Kasi pag mag-asawa, doon po makikita ang maraming diferensya ninyo, doon lumalabas. Kasi magiging natural ka na. Hindi ka na nagpapakitang tao na para magustuhan ka, no? Yung normal na ginagawa mo, makikita na doon. Oo. Yun ang pinakamagandang biyaya na binibigay ni God when our Lord Jesus is living in us. Di ba? Sabi nga, kung si Jesus ang ating modelo, tayo ay nagiging selfless din. Willing nga natin ibigay ang ating buhay. Ayan, tinatanong ko yan sa pre-K na natin. Sabi, willing ba kayo? Yes, oo. Mukhang talagang madaling sabihin pagka willing na ibigay yung kanyang buhay. Pero pagka tinanong mo, willing ka bang i-give up yung iyong pangarap para sa partner mo? Medyo nag-iisip na, no? Willing ka bang i-give up yung iyong dating kalayaan that you can decide by your own, hindi mo na kailangan ikonsulta sa asawa, yung mga lakad mo, hindi ka na kailangan magpaalam, willing ka bang i-give up lahat yon? Di ba? Nagkakaroon ka rin ng pag-iisip pagka gano'n, nga, gusto ko ba ibigay yon? Baka naman para maging under lang ako. Di ba? Kaya, alam nyo, nagpapatutuo kami kasi talagang nangyari po sa amin. Kahit kami, o ako, nagugulat po ako kasi sa umpisa pa lang po, alam naman yung hindi ako nagtatrabaho, si June lang nagtatrabaho. May anak kami na dalawa na mag-aaral pa lang sila nung time na yun. At biglang sasabihin ng asawa mo na ayaw na niyang magtrabaho. Di ba? Sasabihin niya yon, ayaw na niyang magtrabaho. Wala akong trabaho. Mabuti na lang po, ang tinitirahan kasi namin ancestral home. So, siyempre, nakatira kami sa magulang namin, may libre pagkain, libre lahat. So, parang hindi ako ninervous, pero in spite of that, paano mag-aaral yung mga bata? Kung hihinto siya sa pagtatrabaho. At anong trabaho? Hindi naman siya yung in-offeran ng trabaho sa opisina. Sabi niya, ayoko na, gusto ko mag-insurance. Out of nowhere, insurance, ano yun? Di ba? Ito na nga yung sinasabi niya na grace ni God. Pag kayo, nung kinasal kayo, kasi nung kinasal kami talagang nandun na si God sa presence namin
ramdam na talaga namin. Kaya binigyan niya ako ng grasya nung time na yon na tinanggap ko po talaga. Alam niyo po, ang pumasok sa isip ko, hindi yung wala tayong pera, paano yan? Hindi. Tinanong ko talaga, bakit? May problema ka ba? Bakit biglang ayaw mo? Parang yung concern ko, yung bakit biglang ayaw niya? May problema ba siya? Hindi ko concern yung wala ka nang ipapakain sa amin. So, isa po yun sa milagro. Yun, no? At saka, miracle yun na binibigay ni God sa mag-asawa. Kaya parang sinasabi ko na huwag niyo pag-awayan, no? Ang isipin niyo lang yung love niyo sa asawa niyo at si God ang bahala kung ano man yung magiging problema na yun. Pero ang decision niyo ay minahal niyo yung asawa niyo, inintindi niyo siya, si God ang magsusolve niya dahil pinramis niya yan sa atin. Ayun, kaya nga pala siya, tinawag nating tagapagligtas, Savior. Kasi ang problema natin is something that we cannot parang counter. Mahirap because kalooban yan, no? Hindi mo mabibili. So, it is only our Lord Jesus can help us para kung ano man yung ating nararamdaman. Halimbawa, nakakaramdam tayo ng galit sa asawa natin, ng ilis sa asawa natin. How can we alisin yun? It is only the grace of God that will help us do that. Ikaw naman, pwedeng ang dami ko ng kasalanan. And the only way na masusustain natin yung ating pagmamahalan is when you are able to forgive. That is again, selfless. Hindi mo na tinitingnan ng sarili mo. And who can give us that grace para magawa yun? Si Jesus din. Yes. We cannot do that. Alam niyo, kaya yung ang Panginoon tinuro sa atin yung dasal na yun yung Our Father. Because we cannot really do that by our own power. Yeah, meron naman ako example dyan. Di, kami po nagsisimba araw-araw. Pagkatapos nung magsisimba na kami, sabi ko kanan tayo, dito tayo daan. Sabi hindi, diretso tayo. Hanggang sa, dun lang sa ganong klaseng pag-away. Kaya nga kayo mag-asawa, no? Communication din yan. So, dahil lang doon, nagkainisan na kami. Hanggang sa, dumating na kami sa simbahan, sabi ko, di ba, magbabati naman kami pag nag-peace be with you. Hindi siya nagsimba. Naku, nung hindi siya nagsimba, di lalo po akong nagalit, lalo akong nainis, hanggang sa nagtago ako. Pinagtaguan ko siya, nagpunta po ako doon sa may adoration. Tama-tama, kilala ko pala yung may namatayan doon. So, sumama ako sa kanya sa bahay nila. Sabi niya, oy, si Brother June, alam ba niya? Ay, hindi, pabayaan mo siya dyan. So, yun, dumating po talaga kayo mag-asawa, mag-aaway din talaga po kayo. Pero asan po yung grasya ni God doon? So, hanggang sa nakaalis na kami, nakapunta na ako doon sa bahay ng kaibigan namin, nandiyan lang dito sa street natin, hindi alam ni June yun. So, ang grasya na mabinigay sa akin ni God, no, kahit na ako, inis na inis talaga ako, alam mo, ang feeling ko, parang worried ako nasabi ko na hindi niya kasi alam parang nilayasan ko siya noon. Hindi niya alam kung nasan ako. Baka naman mag-worry siya, o baka atakihin siya, o ano kasi mag-worry siya kasi di ako nakakalakad, tapos bigla akong nawala, hindi niya alam. So worried din ako. Tignan niyo po, no, hindi ko inisip, parang natatabunan po yung galit ko sa pagka-worry ko na kawawa naman siya, baka hinahanap niya ako. So, hindi ako nakatiis, tumawag ako. Sinabi ko kung nasan ako. So, nung sinabi ko, sinundo naman niya ako doon. So, nung sinundo niya ako doon, nag-usap na kami, nag-sorry siya sa akin. And then, yun, aayos na naman kami. So, hindi talaga tayo titigilan ni Lord. Kahit po galit na galit kayo, mangingibabaw pa rin ang pag-ibig. Kasi we were created out of love, and we are love. So we have to give our love. Kahit na ayaw mo, lalabas po talaga yon. Kasi yan po yung creation sa atin. Yan. So yan talaga, si God, nakabantayan sa atin na hindi tayo matukso ng demonyo. Di ba? Totoo yun, ha? There are so many instances na ayokong gawin yung masama. Pero bakit ko nagagawa? Hindi ba? So, yan yung kanta ni Andrew. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Hindi. Yun ang talagang reminder lagi sa akin that I cannot
do it alone. I need the Savior to save me from the chain of sin. Yan. So, ayan yung isang sinabi pa ni Father Gio. Meron pa siyang isang huli na sabi niya, pagka kayo ay nag-asawa, you must be ready to receive the gift, supreme gift of God sa inyong mag-asawa. Kaya nga, at the start pa lang, ang una ninyong goal is to pursue na magkaroon kayo ng anak. Unang-una, si God binigyan na naman kayo ng grace. When you express your love, yan, nagiging isa talaga kayo. And this is the way where you express your love, yung inyong pagiging isa. And that conjugal act will open to a new life that is coming from the greatest love that you have for one another. Yan. So, meron na naman ako, alam niyo lahat ata binigay ni God na example sa akin, ano? Ako ko kasi, dahil may polio po ako, ayoko pong manganak. Dahil sabi ko, paano naman ako maglalakad? Ika-ika ako din lumilipad yung tiyan ko kung malaki na. Paano ko alagaan yung mga bata? Hindi ko mabubuhat. Hindi ko talaga ma-imagine na magkakaanak ako na aalagaan ko. Kasi alam ko kung paano mag-alaga dahil nakita ko yung nanay ko. May yaya pa siya. Eh kung wala naman kami yaya dahil hindi naman kami mayaman, so di ako mag-aalaga. So talagang ayoko. Pero gusto kong magkapamilya, gusto kong mag-asawa, pero ayoko manganak. Now, sabi nga ni June, pagka nag-asawa ka, kasama talaga yun. So si Lord hindi talaga ako tinagtanan. Talagang gusto niyang ipakita sa amin yung perfect family. So you cannot be a perfect family kung pwede ka naman manganak, eh ayaw mong manganak. Iba naman yung talagang hindi ka manganak. Pero ako kasi talagang fertile, talagang manganak ako, ayaw ko lang. Alam nyo, nabuntis ako, so, edi syempre nagkaanak ako. Nakayanan ko, ano? Nagulat ako, nakakalakad ako. At saka alam niya, binigay ni God sa akin, nung nabuntis ako, wala akong nararamdaman na yung mga ibang maraming maarte na nararamdaman pag buntis. Maraming hinihingi. Oo, yung parang maraming, ano Yung bang tawag puting doon? duha. May mga parang, ano nga tawag doon? Yung Naglilihi. naglilihi. Wala po akong gano'n, no? Ang isa lang sa akin yung sensitive lang yung ilong ko pag may nagluluto, gano'n. Pero wala po talaga akong, may masakit, may Hindi niya mainit ako ang pinahirapan. ulo. Wala. Alam nyo nga, nung nalaman ko nung buntis ako, nasa Amerika pa ako noon eh. Doon ko nalaman na buntis pala ako. So anyway, so tignan nyo ha, takot ako, pero tignan nyo si God. Tinulungan niya ako. Kaya kayo, yung mga natatakot, huwag kayong matakot. Una yon. So syempre, pangalawa, Gastos. naku, gastos! Hindi po ako nagtatrabaho, si Jun lang nagtatrabaho. At Nag-retire iba, pa. nag-retire pa siya. Pagkatapos na nag-retire siya, nag-decide pa kami kumuha ng bahay na hinuhulog-hulugan namin, 15,000 a month. Nung panahon po noon, eh, ang mahal noon. So talagang yung iniisip ng mga bata ngayon, ano, na problema, maraming gastos, maniwala lang kayo kay Lord kasi siya ang nagpaplano. Pag nagpakasal ka sa simbahan, yung plano na yan, tapos na yan ni God. No? It's up to you, no? Kung tatanggapin mo o hindi. It's up to you kung gusto mong maghirap, kung gusto mong mag-worry. Yan. So, ano pa ang kinatatakot? Pagka nanganak ka, yung puyat, yung pag-aasikaso sa bata, yes, yung mga dating paglalamberda, mawawala na lahat yun. At imagine niyo na nga, kayo nga ganun lang, no? Yung iba, yung career na i-give up nila. Ako gumagapang ako pag nag-aalaga ako di ba? Sayang nga hindi ko na-picture na-video kung paano ko hilain yung gaanong bata. Gusto ko lang iparating sa inyo na si God talaga ay pinilano niya yung pagiging mag-asawa na it is a gift of God. Pero, hindi naman binibigay sa atin na yung gift na yan parang puro saya na lang yan. Merong hirap, but the joy that comes from the sacrifices
ay talagang sobra-sobra yon. Masaya ang pamilya. I-expect nyo po yung hirap kasi tingnan nyo, meron pa kayong crucifix sa bahay. Nakita nyo naman si Jesus, di ba na-crucify siya eh. Hindi naman siya sinabi na agad, sige, nagbago yung isip ko, hindi ka na i-crucify, mag-resurrect ka na agad, huwag ka na mag-suffer sa cross. Hindi eh. So tapos sabi natin, we want to be followers of Christ. Binawasan na nga, hindi na nga tayo i-crucify. So ito yung mga little problems o big problems natin. Yan yung cross natin. Expect nyo na po yan. At i-expect nyo na rin na tutulungan tayo ni Lord. Kasi promise niya yan. Yeah. Parang summary dito, no? Si God, at the start, bago kanya tawagin sa isang bokasyon, that means that is a duty to witness, maging saksi tayo eh, na masaya ang pamilya. Ang lahat na yan ay makakayanan because our Lord Jesus is with us. Di ba? Pagkatapos, yung saya na yan will bring us to heaven, to holiness. Yung mga hirap na yon, yan ang ginagamit so that we will be diretso tayo sa ating nakasama natin ating Panginoon sa langit. Ayan. So yun yung ibig sabihin nung bakit importante maunawaan natin itong mga spirituality ng kasal at kung paano talaga inihahanda ng ating Panginoong Jesus yan. Ibig sabihin, bata pa lang tayo, ay inihahanda na niya tayo sa pagtawag kung ano ang ating mission. So, unang ginawa niya is na-implant sa atin yung biyaya na yon so that all of us will have that seed of goodness na preparasyon yan sa ating vocation. Yes. Ikalawa, pagdating natin sa tamang time, tayo ay parang tinatawag niya yung dalawa. Ayan, no? Kung mapapansin ninyo, yung mga nag-asawa, at the start, na-implant sa kanila na meron kang attraction dun sa partner mo. And that will be the seed na nilagay niya, that there is that love between the two of you. You avail of the sacrament. Magpakasal ka sa simbahan because this is where the church will accompany you. Makikipaglakbayan sa iyo at tuturuan ka kung ano ang mga kabutihan na kayo ay kasama ng ating Panginoon sa pagtatatag ninyo ng buhay pamilya. Ayan, ipinapaliwanag yan. Kaya nga yung iba, pagka binibigyan ng marriage, yung preparation seminar, parang naiinip sila. Halimbawa, isang araw, naiinip sila. And yet, sabi ko nga, parang nalulungkot ako, pero yung kanilang preparation sa reception, parang isang taon talaga excited sila ron. I hope na ngayon, ma-realize natin na ang paghahanda sa vocation of marriage at pagtatatag ng pamilya is a call from God. And we have that responsibility to be a witness na makikita sa atin yung relasyon ng ating Panginoong Jesus sa kanyang Ama, sa Holy Spirit na naging fruits ng kanilang pagmamahalan. And that, yung kanya naman pinakita nung pinadala siya ng ating Panginoon dito sa mundong ibabaw, kung paano magmahal with a commitment. And that commitment is shown by Jesus when He offered His own life para sa pagmamahal niya sa atin. Amen. Yan. So, importante po yung paghahanda sa ating kasal. And sa amin, we are preparing a new module of preparation sa marriage. Not only yung makita ninyo, ganito pala responsibility namin, ganito pala kung paano namin haharapin ang mga pagsubok sa buhay may asawa, ganito pala ang mga kailangan namin gawin para kami ay lumago sa aming connection sa aming tagapagligtas. Isa sa importante na naisana namin maipakita sa inyo is to help you learn the communication skills. Kasi yan po ang nagiging problema kadalasan ng mag-asawa. Kaya doon sa communication skills na yon, we have prepared also
a module para ma-practice ninyo yan. It needs practice, ha? Hindi yan yung pagka natutunan na ninyo, okay na kayo. It needs practice para ma-develop mo yun. Maging parang way of life mo na. Yung tamang pakikipag-usap sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Yan, that will be truly a very, very happy family. Yeah. Okay, so siguro sabi nyo, ang kukulit talaga nito nila Tito John at ni Tita Malu, no? Paulit-ulit mo kasi kami. nanulungkot ako na yung mag-asawa, nung kanilang kasal, ang ganda-ganda ng kasal nila. Pagkatapos, meron tayo nakikita, 1 year after, magkahiwalay na. How can that happen? So, meron kaming bagong gagawin yung Jam Cafe, no? Journey After Marriage. Yan yung ating sinasabi para ma-develop yung kanilang communication So, skill. mga walking lang yan. Kahit nasa kapihan, kung matagal na kayo mag-asawa at nagkakaproblema kayo ng pag-uusap, Walang visit bayad us. po ha, yung aming kapihan. Visit us in the kapihan. Every Sunday po yun at 9 o'clock sa gym ng Mary Help of Christians Parish. Okay, we'll see you again next week. Tama? Yes, Okay. Sunday. Thank you, Father Gio, Yes, for Father Gio. enlightening us na yung aming mga dinaanang karanasan ay naiugnay namin doon sa Yan. inyo pong At saka katuruan. gagamitin din po namin yung inyong video para mapakinig namin sa mga nagpipray. Yes. Okay. Bye! See you!